Please follow with your eyes sa Isaiah chapter 1 verse 19 sa ISV. If you're willing and obedient, you'll eat the best that the land produces. Aton makita nga ang word diring nga willingness and obedience. Siling pa sa King James Version, if you be willing and obedient, you will eat the good of the land. Kung buton mo lang nga magtuman ka, kaunon mo ang mga pagpakamayo nga ihatag sa Diyos. Ano ang word nga willingness kung willing and obedient? Willing and obedient. To be willing means to consent. Kung ara ang willingness sa imo makita iya, imo gitugtan ang Diyos sa pagpanghikot sa sulod sa imo kabuhi. Ikaduha, imo gintugyan ang imo kabuhi sa mainumahon nga Diyos, matinatapon nga Diyos. Imo gin-accept ang Diyos nga din kabahin sa imo kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo sini. If you have willingness sa sulod sa imo gin-accept ang Diyos nga din mangin kabahin sa imo kabuhi. Kagdayon, to desire, imo gihandom nga matuman ang kabubuton sa Dios sa imo kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Siling padre, acting or ready to act. Kung may willingness ka, ready ka sa paghimo sa mga butang nga gipahimo sa Dios, gladly, eagerly compliant. Way kagakumod kung ara ang willingness. Muna nga isa ni sa mga primary motivational force nga ginhatag sa propeta nga kun ari ni madawat nimo ang pagpakamayo nga naghalin sa Dios. May isa ka pasyente sa ospital na di nagsiling ang doktor. Kinalan aga ka pa magmata? Kinalan buton mo ged? Willing ka nga manaog sa imo kama kag mag-exercise. Sa pagkadason nga aga, nag-ekspektar ang doktor nga himuon sa pasyente. Kagin hatagan sing gitimbrihan sa doktor ang nurse nga diin. Imo makita monitoron samtang siya ga-exercise. Samtang nga nagapanaog sa kama. Abi mo lang, pila na ka oras sa nag-check up ang doktor, imo makita, way nanaog ang pasyente. Nagsalang doktor. Gi-check up tanan, ang iya gitawag ang iya dugo. Gi-check up ang oxygen. Abi mo lang, nagkonklusyon ang doktor. Way problema ang iya gitawag lawas. Ang problema niya, hindi gid siya gusto nga manaog kag mag-exercise. Kangay sina ang willingness. Kung wala ang willingness sa pag-alagad naton sa Ginoo, imo makita iya. Hindi kita makalambot sa maturity. Palakpakan naton ang Ginoo. Hindi ta makalambot sa gitagana sa Dios sa aton nga mga maayo nga mga butang. Kagdayon, kung imo makita ang gitawag nga obedience, ang pagkamatinumanon, compliance with an order. Kung maghambal gani ka nga matinumanon, imo makita iya gitinguhaan gini mo nga ang gi-order sa imo, ang gi-request sa imo, ang kasuguan nga ginhatag sa imo makita submission to another's authority. Maghambal gani ka nga obedience, gipaidalo mo ang imo kaugalingon dira sa gitawag supremacy sa order
sa sugo kag sa kabubuton sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Amo ni nga imo makita iya gigamit gini nga gitawag iya premise. Gigamit gini ni Isaias nga diin imo makita pagahimuon sa mga anak sa Israel tungkol amo ni ang nadula sa ila katungan samtang nag-alagad sila sa Dios. Wala ng willingness, wala ng obedience. Kagdan imo makita is behavior that respectful and mindful of the rules and laws. Kung ara ang pagkamatinumanon, imo makita iya mindful ka, gapinsar ka pirmi sa ginhatag sa Ginoo nga rules kag mga gitawag iya nga mga kasuguan. Ang sekreto ni David, siling pa niya, ginatipigan ko pirmi ang imo kasuguan Ginoo sulod sa akong tagipusoon, agud indi ko kasala batok sa imo. Amo ni ang gitawag ya kahulugan sa willingness and obedience. Makadto kita sa ikaduha nga division. If we are not willing and obedient, we gain nothing but lose much. Kung wala ning willingness kag obedience, hindi kita kaganansya, kita nalano ng mapirdi. Everybody say amen. Even bisan diin sa kumpanya, even sa panimalay, kung wala ning willingness kag obedience, even sa church, even sa gitog sa nasod, kung wala ning willingness kag obedience, imo makita, we gain nothing but lose much. Dako ang mapirdi sa aton kag wala gitasing may maganansya. Kagdayon imo makita, we lose the favor and the blessings of God. Ining gitawag di enjoying the fruit of the land, the blessings of the land. It is holistic ning paghambal sa Ginoo kung imo lang taon. Ang but ipahangop din sa context nga din imo makita sa dira nga din may willingness ka kag may pagkamatinumanon ka, hindi na ang iban nga mga tao ang magpulos sa mga butang nga gihatag sa Dios sa imo. Tungod kay proteksyonan ka sa Dios. Ara ang pabor sa Dios. Kagdan kun wala ning willingness, wala ni ang kinabubuton nga pagkamatinumanon, we lose his moral loveliness. Yes. Ano ang aton kapital karon subong nga Kristohanon? The loveliness of Jesus sa aton kabuhi. Palakpakan nato na Ginoo. Nga makita sa mga tao ang loveliness, ang pagkamahigugmaon. Di hindi na makita kung wala ang willingness kag obedience. Yes. Kagdayon imo makita ang loving kindness. Unang hambal na kon, balikon na kon, kung ang Diyos maghatag, tandaan ninyo ni, hindi ilahog-lahog ang Diyos. Nga gitawag loving kindness. Kung gitawag, maghatag ka sing tinapay, maghatag ka si sandwich, ako na nang gihambal sa nagligad, sa imo abyan, sa imo amigo, kung siya gigutom, that is kindness. Pero kung ang imo gihatag nga sandwich may unod, may laman, para sa hamburger, that is loving kindness. Kung ang Diyos maghatag, tandaan na to ni, may unod na sa sulod nga imo batunon. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon, imo makita iya, finally, kung madula ning willingness, madula ning disobedient, masugot ka kag sa hindi. Finally, distraction ang death. Welcome. Anong hambal dito sa versikulo 20? Pero kung magsupak ka mo, pasahon na ton, pero kung magsupak ka mo kag magrebilde, siguro gid nga magkalamatay ka mo, matabo gid ini kay ako ang Ginoo nga nagasiling sini. Naukban ko man ang natabo sa India. Ang parking lot gi-convert na nga crematorium. Waay na surted ang kahoy nga itutod sa lawas sa tao.
where hashtags Kag kung like imo "We lang will taon win," niya, "Be gibiyaan na positive," lang nila. Ang or "We ilang will mga patay, get through this," gibiyaan na lang. have turned to ashes with its people. We're at the Simapuri cremation grounds. Sa namalandong ko siniutod, nakadumdum ko sa hambal sa Numeros 13, versikulo 32. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, seeing the land through which we have gone to search, it is the land that eateth up the inhabitants thereof. Sabi mo lang, ang evil nga report, ang duta nagakaon sa iya pumuluyo. Sa gitawag dito, sa gitawag yang sa Amplified Bible, devoured their inheritance, devours its inhabitants. Nagakaon. Kag namalandong ko sa India, kaangay na sini anatabo. Ginkaon na. Nagkaon na ang duta sa mga patay nga lawas sa mga tao. Yes. Sabi mo lang, isa sa mga dokumentary nga akon gitaguan gina sa akon cellphone. Ang World Health Organization, ang WHO, may isagi ka representative nga diin, gitipo niya ang mga scientists, mga Russian, representative sa Russian scientists, representative sa Canada, representative sa Germany, mga lagting nga virologists. Sabi mo lang conclusion. Tunin mo lang taon, ini nga virus hinimo gid sa tao. Yes. Amo na nagapatig ko sambal sa isa ka maalam nga tao nagsilensya. Sa nakasala ang tao, tandaan gini mo ni. Whatever man's hands touch, sa nakasala ang tao will be destroyed, besmirched, and ruined. Sa nakasala ang tao, imo makita iya, ang iya kamot, nangin kamot nga makalaglag, kamot nga makaruin, kag kamot nga magadala sing kamatayon. Inang isa ka scientifico nga nagrepresentar sa Ruso, sa Russian government. Abi mo lang, hindi gid siya magpati. Kaangay kay Montigner, hindi siya magpati, nga hindi nihinimo. Nga, suno sa iya gitawag research, suno sa iya investigasyon, imo makita ang gipresentar sa China, nga dito nagsugod ang coronavirus, dito sa mining, nga ang unang nga gitawag yan na biktima, 3 ka miners, dito sina nga kuiba, nga damo ang gitawag yan nga mga paniki. Kag dito nagsugod ang masakit, 2012 pagali na. Kag dayon, gidala gali ito nga mga tao nga nagmasakit dito sa laboratorio. Kag dayon nagapati ini, nga gitawag ya scientifico. Pwede na to na malantaw sa dason. Nagapati ni nga scientifico. Nga din imo makita iya, ang babae nga amo ang insert sa gitawag ya biological laboratory. Nagapati siya, halin sa 2012, gibreeding ni. Kagdayon, nakaipsot ini nga virus, kagdayon, una nga ginpatay ang mga inhabitants sa Wuhan province. Kung imo lang taon, ginkaon na. Amo nang gitawag iya, amo nang gitawag hambal sa Numeros, ang duta nagakaon na sa iya pumuluyo, kag ininatabo na sa India. Devours its inhabitants. Amo na nga, ano ang aton gitawag yang ano ang aton gitawag ya paglaom? Ako nagapati,
ining word nga willingness and obedience. Pagpakan na to na Ginoo. Kaangay sa iban nga tao, malisang kita. Pero ang tindugan naton, ang aton relasyon sa Dios nga hindi kita pabayaan sa Dios. Pagpakan naton. Kagdayon ko padayunon naton jutay. If we experience blessedness, the great difference between us and them is that we are not strong and they are weak. Pamangkuton nimo ang mga tao nga naka-experience pagpakamaayo nga naghalin sa Dios. Blessing nga naghalin sa Dios. Kita nga naka-experience sa blessing kag pagpakamaayo sa Dios. Hindi ta makasiling nga kitaya babakod ka ang wala nakaangkon sa pagpakamaayo, maluya nga mga tao, no hindi. Kung ikaw gipanalanginan sa Dios, hindi ka magsiling nga maayo ka sa mga tao nga way gipanalangini sa Dios. Kung ikaw giluwas sa Ginoo sa balatian, hindi kay magsiling ka nga maayo ka sa mga tao nga nabiktima sini nga balatian. Kung gipakamaayo ka magid sa Dios, kung giluwas ka magid sa Dios, kung gitipigan ka sa Dios, the only difference, isa lang ang diferensya. Ara sa imo ang willingness, ara sa imo ang obedience. Kung ara gan isa imo ang willingness kag obedience, imo makita may matabo gid sa imo kabuhi. Nga din ang imo gidipindihan ang kaluoy, grasya kag paghigugma sa Dios. Amo nang diferensya. Pero ang mga tao nga wala diri, wala sing willingness kag obedience, makita nimo ang ebidensya nga din pirmi sila gadipindi sa ila kaugalingon. Prakpakan na to na Ginoo. Pwede na kung imo lang taon rin ang issue rin na kwarta, bisa may kwarta ka, di ka kasulod sa hospital mo. Kung lang taon nimo sa India, di na sa mga tricycle na nagpakamatay ang tao. Ito sa abot gid ang punto. Nga Ginoo nagakurit sing borderline nga din sining katapusan sa kapanunan, ipakita sa Dios nga din ang mga tao nga din matinumanon kag willing nga mga tao imo makita proteksyonan sa Dios. Prakpakan nato na Ginoo. Ano ang tutuod nga baksin? Ako nagapati pulong gid sa Dios. Kag ini nga pulong sa Dios tinuig na nga ginakumpisal na to di sa sining kasimbahan nga kung kita magsimba sa iya paimnon ta niya, hindi ta niya pagpadulaan sa aton ilimnon, hindi ta niya pagpadulaan sa aton kalanon, kag dayon ang hambal sa Biblia kwaon niya nga aton mga balatian. Amo ni nga rason. Tawan ni sa bersikulo 18. Basahon ta. Come now, and let us reason together, said the Lord. Do your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Do them red like crimson, they shall be as wool. Scarlet kag crimson, amo nang simbolo sa kapula. Pero anong hambal sa Ginoo? Bisan ano kapula ang imo sala, paputiun ta kamo, palakpakan nato na Ginoo. Kung imo lang taon dire, makato kita sa third division. Basahon naton, any worship to please God must be reasonable. Ang pagsimba nga din imo makita makapalipay sa Dios, isa ni ka rasunable nga pagsimba. Hindi gusto ang Ginoo magsimba kag way rason sa imo pagsimba. Kay masugot ang Ginoo, masugot ka kag sa indi kon waay gani na pundar sa insakto nga rason. Musugot ka kasi mabiya kag sa pagsimba nimo sa Dios. Ano ning word nga reason? The basis or motive for an action. Makahimo ka lang sa aksyon nga isakto sa pagsimba nimo sa Dios kung maintindihan mo ang tutuod nga rason nga ang nagsimba ka sa Dios. Yes.
Utod kagabihan kung hindi gani kakabalo sa matuod nga rason nga nagsimba ka sa Dios. Ang imo pagsimba sa Dios, purtina ka nabaw, purtina ka waising kabuluhan. Kag amo nang natabo sa Christianity karon. Nagasimba sa Dios, nga way kaintindi kung ano ang matuod-tuod nga rason nga nagasimba ka sa Dios. Amo na nga siling pa sa propeta, come let us reason together. Aton tunan, aton istudyuhan ang motibo, ang rason, the basis or motive for an action, decision or conviction. I would like to say with Adiste, kung di ka kalambot sa matuod nga rason, hindi ka makalambot sa matuod nga conviction sa imo pag-alagad sa Diyos. Kag hindi ka makalambot sa gipangita sa Diyos nga aksyon sa imo pagkatao. Nga, kung hindi ka kabalo sa isakto nga rason, hindi isakto ang imo motibo. The capacity for logical, rational, and analytic thought intelligence. Nga subong sini nga ginulit, come let us reason together, saith the Lord. Nga, ang Diyos nga itong gialag, rational ni nga Diyos. Rationable ni sa nga Diyos. Gaagi ni siya sa process, the due process of law. Hindi ni siya illegal nga Diyos. Amo na nga kung mag-alhagad ka sa Dios, kinahanglan tandaan nimo mahibalo ka sa rason. Kay kung hindi ka ni kakahibalo sa rason nga nag-alhagad ka sa Dios, may mga tao nga din mag-into sa imo, bisan diin ka na lang magkanto tungo kay rasunan kanila sa hindi pundado nga rason sa imo kaugalingon nga gitawag giya nga handom kakatuyuan sa Dios sa imo kabuhi. Amo na sining pa ni Apostol Paul, I know whom I have believed. And I'm persuaded that he can able to keep that which I committed into him, even against that day. Kay balobla ka mga katuran, rebellion and disobedience are volitional and reasonable resistance of the command and claims of God in our lives. Kung hindi ka kabalo sa gitawag girason, hindi ka kabalo sa purpose kag motibo nga nag-alagad ka, masugot ka kasi hindi kaunon kag sa word nga rebellion kag disobedience. Kaunon ka. Nga, tungod kay ang rebellion kag disobedience, amo ning gitog unreasonable resistance. Amo ning pagbato, amo ning pag-upos sa pag-angkon sa Dios sa imo kabuhi. Gusto sa Dios nga angkonon ang imo panghuna-huna. Pagpakan na ito na Ginoo siya. Gusto siya nga istaran ang imo panghuna-huna. Gusto siya nga ang ara sa imo panghuna siya. Sabi mo lang, makig-away ta sining pandemic kag sa problema sa sining nga kalibutan. Isa lang gid ang akong gipatihan. Kung ang unod sa imo panghuna, Diyos, palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga imo makita si Satanas, imo makita iya nag-create sing spirit of rebelliousness kag disobedience tungod kay kung ang ara sa panghunahuna sa tao ara ang disobedience kag rebelliousness, indi gid matuman ang pag-angkon sa Dios sa imo pagkatao. To kay gusto sa Dios nga angkunon ka. At the time that you receive Jesus Christ as your personal Savior, imo makita nadidisyonan na sa Dios nga ang kunon niya ang imo panghunahuna. Amo kanina nga singili pa sa Biblia, let your mind be renewed. Ang iyong panghuna i-reprogram. I-reprogram ang imo panghunahuna. Kay nakahibalo ang Dios ko ma-reprogram ang imo panghunahuna, ang imo emosyon ma-reprograman. Kang nakahibalo ang Diyos nga din imo makita ang target niya nga i-reprogram, i-renewed ang imo panghunahuna. Gusto niya kambyuhon ang imo emosyon to kay nahibalan sa Dios. Ang ara sa imo emosyon isa ka makasasala nga kinaugali.
Di na pangakig nimo makita sa emosyon. Di na pagdumot makita mo sa imong emosyon. Gusto sa Ginoo kambyuhon ang imong emosyon. Tagdayon, ang target niya nga mahayag ang pag-uyat nimo, pag-uyat niya sa imo kabuhi to kay manaog ni si imo will. Sa nagatuon ko sini, adaptation of His heavenly will to our life is not an easy task. Ang pag-adapt sa kabubuton sa Dios, ang pag-adapt sa pangunahuna sa Dios, ang pag-adapt sa emosyon nga nagaling sa Dios is not an easy task. Hindi nilahog-lahog. May madula sa imo. Ang imo mindset nga amo nang dala mo sa imo pagkatao, islan sa Ginoo. Pinakabudlay ni. Adaptation of His heavenly will to be our life is not an easy task. Kung masiling ka ang pagbayad sa utang is not an easy task. Kung ang pagpatawad is not an easy task, pinakabudlay pagid sa tanan. Nga din imo makita ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. It is not an easy task. Tuki may kaugalingon tanga kabubuton. May kaugalingon tanga luyag. Kag hindi lahog-lahog ng imo luyag, kakabubuton mo, iintrigar mo sa Dios, kag dayon ang iya nakabubuton ang imo usara. Siling pa ni Chrysostom, I would like to repeat it. Repeat after me. To be another man that I am. Paskugunta. To be another man that I am, I must abandon that I am. May i-abandon ko. May isikway ko kag may dawaton ko. Nga nag-struggle ta sa akong pagkakristohanon, nga nag-struggle ta for so many years. Tungod kay, may duha kakabubuton nga nag-istar sa aton, ang aton kag ang kabubuton sa Dios. Kag amo na ang aton gistragulan. Amo na ang nakapabugat sa aton. Nga, kundi na naton matuman ang kabubuton sa Dios, ginasukmaan ta sa pulong sa Dios. Kag daw hindi ta, ara sa aton ang pagkatublag. Kag kung ang aton kabubuton po ang matuman, makita naton ang resulta nga din magresulta ni sa hindi maayo sa aton kabuhi. Kag dayon mo ani man ni sa pagkatublag sa aton pagkatao. Hindi lahog-lahog ni. Kag dayon may mga tao nga din imo makita sining panigin ni Hesus nga maabtan sa katapusan sa kapanuhunan nga diin wala ka overcome sa sining nga bahin. Ilang taon bala naton sa madamo nga mga tao nga magpanawag sa akon nga Ginoo, pero hindi nagkahulugan nga masakop sila sa paghari sa Diyos. Sincero ang Ginoo sini nga naghambal. Just pander ba? Basahon ta with sincerity. Madamo nga mga tao nga nagapanawag sa akon nga Ginoo pero hindi makahulugan nga nasakop sila sa paghari sa Dios.
Sabi mo lang, ang bagay hibian na ton sa aton pagkakristohanon. Nga ang ginhambal sa Dios bala, mangin totoo sa aton kabuhi before ta mapatay. Nga diin, may mga pulong sa Dios nga makasini ta, Lord. Salamat nga dingin. Nangin ka matuuran ni sa akon, kabuhi ang imo pulong. Anong hambal niya? Ang mga tao lamang, paskugunta, ang mga tao lamang nga nagatuman sa kabubuton sa akong amay, sa langit, amo ang masakop sa ipagharap. Entonces may ginapangayo ang Diyos sa ato. Kung masiling ka nga gindawat nimo si Kristi susubong ay mo personal nga manluluwas. Kag nagaalagad ka sa'yo. Masugot ka kag sa hindi. May gi-expectar ang Diyos sa imo. Hindi bala? Sa relationship? Masugot ka kasi hindi sa nangasawa ka, may gi-expectar ka sa imo asawa nga pagahimuon niya para sa imo. Kag ang imo asawa may gi-expectar man sa imo subong nga bana nga pagahimuon nimo sa iya. Sining duha ka ekspektasyon? Kung ang isa ka asawa hindi kahatag sa gi-expectar sa bana, kag ang bana hindi kahatag sa gi-expectar sa asawa, amo na ang may pagbulagay. It will produce broken homes. What happened in the natural is also happen in the spiritual. Sadra nga may relasyon ka sa Diyos. May gi-expectar ka sa Diyos, palakpakan na ito ng Ginoo. Kag masugot ka kag sa hindi ang Diyos, matinumano ni siya nga Diyos because He is a faithful God. Kag masugot ka kag sa hindi ang imo gi-expectar sa Dios, sadra nga may relasyon ka sa Dios, ginahatag sa Dios sa imo, palakpakan na ito ng Ginoo. Siguro hindi man tanan, pero mabatyagan mo nga may gihatag gid ang Dios sa imo. Ano gi-expectar na ito sa Dios? Sa kasitare, sa kasi prayer meeting, sa kasi gitawag aton fasting and prayer, Ginoo panalipdi kami. Kag nakita naton ang pagpanalipod sa Dios aton nga way nakrimit sa aton sa sining nga simbahan gadlagan na pila ka tuig. Hindi ba lang aton gi-expectar gihatag sa Dios? Amo na nga kapasalamat ta pirmi tungod kay nakita naton ang gi-expectar naton nga ipahimo sa Dios sa aton. Gihimo sa Dios. May nagutuman bala sa aton. Sa tunga sa kagutmanan, gipakaon ta sa Dios. Ang makaon sa mga unbelievers, makaon man naton. Ang mabisti sa unbelievers, mabisti man nimo. Kung kisa ginagamit ka pa sa Ginoo nga din ang mga wibisti nga mga unbelievers, ginahatag kag ikaw ang ginagamit. Nagpaintindi, ara sa imong superiority sa blessing. Tungod kay ang Diyos siya, hindi magpabaya siya mga kanakan, palakpakan na ito na Ginoo. Pero labaw sa tanan na mo, tandaan ninyo. Ano ang diferensya sa mga tao? Ako nagapati nga sige sila tawag Ginoo. Ang Ginoo ya wala nagpabaya. Ginaluwas sila. Ginasagod sila. Pero ang problema mo ni, ang gi-expectar sa Ginoo sa ila, wala lang nahatag. Anong gi-expectar sa Ginoo sa ila? Ang pagtuman siya kabubuton. Hallelujah. Tama ka, klaro, nga hindi mo makita nagsiling ang Ginoo nga din. Imo makita iya nga ang mga tao lamang nga nagatuman sa kabubuton sa akong amay. Sa langit amo ang masakop sa iya pagharap.
Padayuna bala pagbasa, mamalandong bala ta sini. Sa adlaw sa paghukom. Na? Tao na, hindi mo makita ang Ginoo, ang gilag ekspektar sa Dios, ginahatag sa Dios. Sa adlaw sa paghukom, madamo ang magasiling sa akon Ginoo sa imo, nagawali kami sa imo pulong. Wali kami sa imo pulong. Dayon imo makita, nagatabog sang malaot ng mga espiritu. Pero anong hambal sa Ginoo diri? Kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Amo nag-expectar naton sa Dios. Mamilagruhan ta. Hindi bala? Kagihatag na sa Dios ang milagro. Palakpakan na to ng Ginoo sa ini. Kagining dako nga milagro nga way napatay sa aton. Ano pa na nga milagro nga pangayon, pangitaon mo? Nga buhi ka hangtod karon. Pero ang nakapasubo sa ako na muni, ang milagro wala nakakambyo sa ila kabuhi. Nga anong hambal ni Ginisos dire? Saon ta? Dayon magsiling ako sa ila. Magsiling ako sa ila. Wala ako makakilala sa inyo. Nga, wala siya nakilala. Nga, wala nakilala eh. Gawali sa may balita. Gatabog sa panulay. Nagahimo sing milagro. Nga, isa lang ang kilalahon sa Ginoo ang nagahimo sing pagkamatarong. Palakpakan na to na Ginoo. Anong hambal dere? Palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Utod kag bayan, bisan katabog ka pas panulay. Bisan gawali ka pas may balita. Bisan makalakat ka pas tubi. Kon, waay kagahimo sing matarong. Someday, masugot ka kag sa hindi. Mabatian ginaton ang hambal sa Ginoo. Palayo kamo mga mamumuhat sa kadautan. Nga, ang word nga malaot, wala dira ang willingness kag obedience. Ang gi-expectar lang sa malaot ang mahimo sa Dios sa ila. Lato ba na imong kabataan mo nga sa lawayon? Ang iya na makuha sa imo. Why na sa ga-expectar sa masirbisyon niya sa imo? Kangay sinang malaot. Sabi mo lang may hambal si John F. Kennedy sa dayon siya napatay. Nagsiling siya. Hindi pag pinsara ang mahimo sa US government sa inyo nga mga pumuluyo, kundi pinsaran ninyo ang mahimo ninyo para sa gobyerno sa Amerika. Utod kagabihan, I would like to see it with tears. Hindi tanan ang imong makuha sa Dios ang imong i-expectar. Ang imong mahatag sa Dios, palakpakan na to na Ginoo. Ang imong maserbisyo sa Dios. Hindi kapadyaan sa Dios sa imong nadawat sa Dios, to kaiyan na sa Dios. Hindi kapadyaan sa katapusan ng mga adlaw sa imong nadawat bisan ano nakadlagko ng mga butang, bisan ano kami lagroso ng mga butang, to kaiyan na sa Dios. Ang imo iintrigar sa Dios, ang imo nahimo para sa Dios. Ang imo nabuhat para sa Dios. Ang imo nabuhat para sa simbahan sa Dios, sa ginharian sa Dios, kag sa kabubuton sa Dios. Hindi ka magsulod sa langit, hindi gusto ang Ginoo magsulod ka sa langit, kanin wala kasing dala. Wala kasing intrigar. Nga ginhimo mo, nga gi-expectar sa Dios, nga assignment nga imo himoon. Anong hambal sa Isaias? Siling pa niya sa versikulo 2. Magpamati kamo uduta kag langit, kaya ang Ginoo nagsiling, ang mga anak nga akon ginsagod, nagbato sa akon.
Ang mga anak nga akong ginsagod, nagbato sa akon. Anong gi-expectar sa Diyos? Ikaw nga ginikanan, anong gi-expectar mo sa imong kabataan? Gisagod mo sila, gitatap mo sila. Anong imong mabatyagan kung magbato sila sa imo? Hindi ba gisagod mo sila, gitatap mo sila, gipa-eskwela mo sila, gipakaon mo sila, halin sa pagkabata, hantod nga nagdako. Agod nga din imo makita magrespeto kung magtahod sa imo. Pero kung magbato sa imo, ano imo mabatyagan? Way na pinakasakit nga balatyagon sa isa ka iloy kag isa ka amay nga ang iya bata magbato sa iya. Anong hambal dire? Ang mga baka nakakilala sang ila agalon, kag ang asno nagkatultol sang pasungan nga ginapakan-an sa ila sang ila agalon. Mas maayo pa sila sa ang akon mga tao ng Israel, kay ang akon mga tao wala makahangop. Wow. Wala makahangop. Kinalanhang po naton ang ginpahimo sa Dios sa aton. Lagpakan naton na Ginoo. Ako nagapati nga ang Dios, tandaan niyo ni, hindi siya cruel nga Dios. Pag muhatag sa imo sing assignment, masarangan mo na. Ito kay isa sa kaamay. Kung maghatag sa imo sing conviction nga ipahimo sa imo, masarangan mo na. Hindi siya magpalukdo sa imo sa mga butang nga hindi nimo masarangan. Pero kung wala ang willingness kag obedience, bisan ano na kagaan nga palasanon, hindi na nimo mahimo tungod kay ang elemento sa pagtuman sa kabubuton sa Dios amugid ang willingness kag obedience. Siling pa sa Ginoo may pa ang baka. Natabo ni. Natabo na sa pagkatao sa Ginoo. Sino ang upod niya dito sa pagkatao? Baka, karniro, kanding. Diyan ang mga pari. Diyan ang mga Levita. Way pari dito nga nagrepresentar sa pasungan. Ang ara sa pasungan, nga upod ni Ginisos, nga nag-upod kay Virgin Mary, upod kay Joseph, mga manugbantay sa karniro, mga gitawag iya karniro, baka, kag kanding, ang ara nagatambong. Amo na nga naghambal rin sa Isayas, maayo pa ang mga baka nakakilala pa sa ila agalo. Bisan ang mga pumuluyo sa Bethlehem sirado, way lugar na nuktok ang magdiayon kay gusto nga magbata sa isakto nga balataan. Why? Dito ang nag-welcome mga baka, ang nag-welcome karniro. Di mo lang ang akon katawan wala makakilala sa akon. Wala na kakilala sa akon. Damo karon ng mga Kristiyano na sila nga may Diyos pero wala nakakilala sa Diyos. Na nagkakabuhi nga daw ay Diyos. Anong hambal sa Korinto? Saunta. Initanan nga butang nagkahalatabo agod mahibaluan ta ang nga ato nga mga butang hindi gusto sang Dios. Palakpakan nato na Ginoo sa. Hindi gusto sang Dios. Kagdayon imo makita kagin sulat ato nga nagkalatabo sa pagpaandam sa aton nga nagakabuhi sa panahon nga madali na lang mag-abot ang katapusan. Wow. We are the most privileged generation nga diin gipaandaman ta sa matabo sa katapusan. Isa sa tipon sa mga dagko nga mga naso dito sa Canada, nagpadala representative ang China, nagpadala ang Germany tanan. Abi mo lang harap-harapan nga din ang delegasyon na sa China. Prangka nga nagsiling. Lipas na ang paghari sa US. Lipas na. Amo na ni panahon.
Kagdan kung lang taon ninyo sa West Philippines, tandaan ninyo. Sa diagramming, sa aerial nga diagramming, makita nimo ang John McCain, ang gitawag aircraft carrier sa gitawag ya US. Imo makita ang Yuming nga gitawag aircraft carrier. Imo makita iya. Nagbutang na, nagpusting na sa gitawag ya nga mga battleship. Kagdayon, ang spokesperson sa gitawag China, nagpaandam na, nga kinalan withdrawon sa Amerika, ang yapirsa diri sa South China Sea, kag sa East. Kung hindi withdrawon, may dako nga gitawag ya kagubot. Kagdayon, gaina sa aga, kung sincero ka, nga naglantaw sa imo gitawag news, sa gravitas, nagsiling gid ang gitawag ya Defense Minister sa Taiwan. Manginmatay sila sa katapusan nga tion pagdepensa sa ila gitawag. They are waiting for the pinakadako nga assault sa People Liberation Army. Muna nga ari na ta sa katapusan sa kapanahon. Ang aton mahimo para sa Dios himuon naton. Lakpakan naton ang Ginoo. Anong hambal ni Apostol Paul sa Roma? Pasahon ta, ang tanan nga ginsulat sa kasulatan. Sang una, ginsulat sa pagtudlo sa aton. Ini ginsulat diri. Ang tuyo nga tudluan kita. Dayon imo makita, paagi sa kasulatan, ginatudluan kita nga batason ta ang mga kalisod, kag pinaagi man sa sini, ginapaligon ang aton paglao nga maayo ang aton palaabuton. Palakpakan naton na Ginoo. Tumano na to na Diyos with willingness of heart. Ang hambal ni David sa iya anak Solomon, muagi nako sa alagyan sa tanan nga mga tao sa sini nga kalibutan. Nagpaintindi si David nga hindi na madugay, mapatay nako Solomon. Pero anong hambal niya? Solomon, alagara ang Diyos with willing heart. Alagara ang Diyos. Nga may kasadya sa tagipusoon. Alagara ang Diyos nga matinumanon. Tumana siya. Kaya kung tumano nimo siya, makita nimo ang iya pagpakamayo. Pero kung sikwayon mo siya, sikwayon ka sa Ginoo nga aton Diyos. Siling pa niya dire, willingness and obedience are qualities without which our character are poor and weak, our wish unstable, and our thoughts and desire mainly selfish and possessive. Kung waay ning willingness kag pagkamatinumanon, ang aton pinakaimol kuno nga kinaiya ang ara sa aton, kag pinakaluya nga gitawag kinaiya nga diin wala sing gitawag unstable, wala sing pundasyon, kag dayon imo makita ang ara nga magsulod sa imo pangununa, balatyagon kakabubuton, puro lang gid pag-angkon sa mga butang sa sini nga kalibutan hanto ka mapatay. Siraon ko ni sa isa katuod nga eksperyensya nga tao nga nagtuman. Ini si Lajos Porten of France. Gininbitar niya ning isa ka magwali. King Lajos of France invited the famous of his most favorite preacher, Bordalo. Kiimbitar niya, paborito yan nga preacher mo. Palangga yan nga preacher. To preach the Advent sermon in 1670. Imbitar niya nga mo gipawalihon. Then kasi sa nagsiling, and the king sit opposite to him. Samtang gawali si Bordalo, diragid sa iya atubangan si King Lajos de Porten. E gusto gid mamati. Pero ini nga hari, damo ang ginhimo ng mga kasalanan. Damo ang mga ginhimo niya ng mga kalautan sa ginharian sa Pransya.
gikonsiderahan na siyang isa sa mga wicked nga king dito sa Pransya. Abi mo lang, way damha nga sa dira nga nagwali ni si Burdalo kag naghisgot sa sala. Siyak ang tanan tungod kay siling si Burdalo. Ikaw ang gintumod sa scriptures sa pulong sa Dios nga pahibalon nga ikaw ni nga tawo nga makasasala kag bagay ka maghinuso. Ang kasaysayan nagsiling imo makita iya ang mga gitog mga bodyguards hari kag ang ara sa gitog royal court way nagalaom nga di siya masubong sini sa patay gini nga tao. Kaya ka atubangan sa gitaho agya katedral, atubangan subungon nimo sa nang hari. Pero pagkatapos si Burdaloya nagkadto sa hari kag nagluhod. Siya patawara ko. Nga ako ang imo matinumanon nga servant sa imo ginharian. Abilabol ko sa tanan nimo nga sugo sa akon. Pero mahal nga hari, bagay ka mahibalo nga kung ara ko sa pulpito, hindi na ang matuman ikaw, kundi ang matuman, ang labaw na sa imo, ang hari sa mga hari, kag ang Ginoo sa mga Ginoo, nga amo si Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Kangay sinapag ka matinuman. There is a price to be paid. Kung ikaw magmatinumanon, may presyo ka nga bayaran. Pero, kung matuman mo ang ekspektasyon sa Diyos, mabalik kita sa 19. Anong hambal dere sa 19? If you are willing and obedient, you will eat the best that the land produces. Hindi magkaon sa imo ang duta. Ang duta mag-produce para sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi ka lamyon sa duta. Ang duta hindi mag-devour sa imo. Hindi maglamoy sa imo. Kaangay sa natabo dito sa Isayas, kaangay dito sa natabo sa Injil. Kundi ang duta, imbis maglamoy sa imo, ang duta ang mag-producer sing maayo nga mga butang para sa imo kaayuhan. Palakpakan na ito na Ginoo. Ining 90% nga promesa nga ari sa sining nga libro, conditional. Kag isa ni sa conditional nga promesa sa Dios, that if you are willing and obedient, you will eat the best that the land produces. Isa ni. Amo ning gi-expectar sa Dios sa aton ang willingness kag obedience. Usisaan ninyo sa sining nga simbahan ang pila ka mga tao nga nagmadinalagon. Sugiran kanila nga nagmadinalagon sila because of the willingness and obedience. Amo ning gi-expectar sa Dios sa aton. Amo ning gipaabot sa Dios sa aton. Subong inyo pastor, amo ning gipaabot sa Dios sa akon. Subong nga diin anak ka sa Dios, amo ning gipaabot sa imo. Willingness kag obedience. Kay kung ari ni hindi nimo ni mabarter ang Dios sa bisan ano nga butang. Hindi nimo makambyuhan ang Dios. To kay mga tao nga willing imo makita. Abi mo lang at the time nga madawat nimo si Kristo sa imo kabuhi subong imo personal nga manluluwas. Nangin
kilista ka na sa coalition of the willing. Upod ka na sa mga tao nga willing sa pag-alagad sa Diyos. Being with us till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless